Mainit na balita ngayong araw mga boss, Carmel Moto na alaga ni Floyd Mayweather. Sinabi niya na matatalo pa rin si Manny Pacquiao sa rematch. Kung ano ang nangyari sa unang laban, ganun pa rin ang mangyari sa rematch. Sa ibang banda, Yonosuke Kameda na tumalo kay Jandrel Casimero. Lalaban na po para sa interim featherweight belt. Kalaban po niya si Luis Nunez na may kartadang 23 wins, 15 KOs, wala pang talo. Paglalabanan po dito ang WBA interim featherweight belt. May 23 po ang laban sa Kyrgyzstan. Kaya malaking impact din ang pagkapanalo ni Yonosuke Kameda kay Jandrel Casimero. Dahil sa panalong yon, nabigyan agad ng opportunity na lumaban para sa interim belt. Kaya abangan pa natin ang susunod na update ng Kameda Promotions kung kailan talaga yung eksaktong laban ni Jandrel at Luis Nery. Sa ibang banda, nagpunta si pambansang kamao kay Tito Sotto para magpakita ng respeto. Nagbigay ng wedding invitation at imbitahan din siya sa upcoming fight niya ngayong September. Gusto ni Manny Pacquiao na maging ninong pa si Tito Sotto. Sa ibang banda, talakayan natin ang nangyayari ngayon sa Muhammad Ali Act. Bakit nagsalita si Oscar De La Hoya sa hearing? Oscar De La Hoya at iba pang traditional boxing figures ay tumututol sa bagong batas sa boxing. May bagong batas na gustong payagan ang isang entity na umahawak ng rankings, titles at promotions. Para itong modelo ng UFC, isang company lang ang may control sa lahat. Ang posibleng mangyari daw dito sa bagong batas, kokontrolin nila lahat at wala nang pagpipilian ang mga boksingero. Binanggit ni De La Hoya itong TKO promotions ni Dana White. Ibig sabihin daw nito, mga fighters ay wala ng choice kung saan lalaban. Kita ng mga fighters ay posibleng bumaba. Ipinaliwanag din ni De La Hoya na ang Muhammad Ali Act ay may freedom ang mga boksingero. Ang mga fighters ay kumikita ng malaking share, minsan umabot ng 70 hanggang 80%. Sa UFC style system, ang mga boksingero daw ay kadalasan 20% lang ang shares nila. Kaya sinasabi ni De La Hoya na magiging empleyado na lang ang mga boksingero, hindi na independent earners. Bakit ito nangyayari ngayon? Dahil nakapasa na sa House of Representatives ang bagong batas at nasa Senate na for approval. Ibig sabihin may mga powerful backers daw para ipasa ang batas na kumokontra sa Muhammad Ali Act. Ibig sabihin ito ay labanan ngayon ng dalawang sistema mga boss. Sa ngayon ang Muhammad Ali Act na ginagamit sa boxing, malaya ang fighters at mas malaki ang kita. Pero magulo ang mga belts at promoters. Masyadong maraming titulo at itong mga promoter minsan hindi naglalaban ng mga boksingero dahil din sa kanila. Yun naman ang bad side ng kasalukuyang nangyayari sa Muhammad Ali Act. Pero ang paliwanag naman ni Dana White dyan, hindi naman nila babaguhin ang Muhammad Ali Act. Kumpara magtatatag lang sila ng bagong organisasyon na iisa lang ang belt ang paglalabanan at kung sino yung mga interesadong boksingero na sumali sa kanilang organisasyon ay malayang pipirma at lalaban. Kung sino naman daw yung mga boksingero na gusto ang Muhammad Ali Act at paglalabanan yung mga major belts, malaya din silang pumili. Yan naman po ang kagandaan sa gusto ni Dana White, kumbaga bagong opportunity para sa mga boksingero. Sa bandang huli, boksingero pa rin ang mamimili kung saan nila gusto. Kaya abangan natin ang susunod na updates dyan mga boss.